Most love songs are about lost love. Pagka insinuri po natin yung mga love songs, kahit saang kultura nang galing, karamihan tungkol sa mga naiwan, nawalan, napagtaksilan, nalungkot. Most of the sorrows of man is about losing people. At yan po ang nais natin pag-usapan, sapagkat gustuhin man natin o ayawin yan, nangyayari. We lose people. May nawawala, may mga taong gusto natin sana nandyan, pero wala. Our Heavenly Father, thank you that we have you no matter what. Patawarin niyo po kami sa aming mga paglimot kuminsan sa inyong katapatan, sa inyong pagmamahal at pag-ibig. Ilayo niyo sa amin, Panginoon, ang aming mga kasalanan tulad ng kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran. Forgive us, cleanse us, enable us to receive blessings from you. None of us deserve to ask you for blessing. But because you are good and you promise to bless us, we dare to come into your most holy presence and ask you, Lord, bless us. Nawa po ang inyong mga salita ay maging kalakasan namin, pagkain ng aming espiritu, kagamutan sa aming mga karamdaman. Patahimikin niyo po ang aming puso, palakasin niyo po ang aming loob, patibayan kami, palalimin ang aming pananalig, at makita namin ang inyong presensya, inyong pagpapala, inyong pag-ibig sa lahat ng bahagi ng aming buhay, lalong-lalo sa mga panahon na parang kami na pag-iisa o kaya ay nalalayo sa mga mahal namin sa buhay. Mangusap po kayong may kapangyarihan, kayo po ang maging tagapangaral. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon tagapagligtas na si Jesus. Kung ang pag-uusapan lang po ay yung mawalan ng mahal sa buhay, wala na yatang dadaig pa kay Job. Job's super case can always teach us. Hindi natin pinagsasawaan na balik-balikan, gulitain, sariwain ang dinanas ni Job sapagkat talaga namang napanggagalingan ng maraming lakas para sa ating sariling buhay. What was Job standing before God and men? Ano po ang kanyang kalagayan sa harap ng Diyos, sa harap ng tao, nung dumating sa kanya ang mga hirap sa buhay? Job 1:1-3. In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. He had 7 sons and 3 daughters, and he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys, and had a large number of servants. He was the greatest man among all the people of the East. So nakita po natin ang main character natin na si Job na malamang naman ay dati na nating nakadaupang palad. Nakilala na natin siya. Napakayamang tao, dakila sa silangan. At may 10 anak, 7 lalaki, 3 babae. Pagkarami-raming mga utusan at higit lalong napakaraming mga hayop na kalakal at kayamanan noong unang panahon. So that was his situation. Job was a godly man. He was blessed with wealth. He had 10 children, a wife, and close friends. What about Job's trial and great loss, which centered on people? Nawala ang mga taong ito na parang bula sa kanyang buhay. Job 1:6-12. One day the angels came to present themselves before the Lord, and Satan, who came with them, also. The Lord said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the Lord, "From roaming through the earth and going back and forth in it." Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil." Does Job fear God for nothing? Satan replied, "Have you not put a hedge around him and his household and everything he has?" So isang araw, si Satanas ay humarap sa Diyos at sinabi naman ng Diyos sa kanya, "Anong pinagagagawa mo lately? Eto, akyat manaog, lupa, langit, biyahe dito, biyahe doon." At sabi naman ng Diyos, believe ka kay Job, di ba? Kilala mo, ang husay na tao, ang galing, maka-Diyos talaga. At sabi naman ni Satanas, "Siyempre, maka-Diyos, pinagpapalaan niyo eh. Binibigyan niyo ng maraming anak, asawa, kayamanan, mga katulong. Ano pang dahilan niya para hindi maging maka-Diyos? Binabakuran niyo kasi ang kanyang buhay." Continue.
You have blessed the work of his hands, so that his flocks and herds are spread throughout the land. But stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face. The Lord said to Satan, very well then, everything he has is in your hands, but on the man himself, do not lay a finger. Pinagpapala nyo, siyempre, maka-Diyos, subukan nyo na bawiin ang lahat ng pagpapala, binibigay nyo mga kayamanan, mga tao sa kanyang paligid, siguradong harap-harapan kayo niyan na itatatwa. Sabi naman ng Panginoon, sige, binibigyan kita ng otoridad na idaan siya sa pagsubok. Pero, huwag mo siyang gagalawin. Pwede mong galawin ang ari-arian, mga tao sa paligid, siya mismo, yung kanyang katawan, siya, hindi mo gagalawin. Nilagyan ng Diyos ng hangganan ang pwedeng gawin ni Satanas. Job 1:13-17. Kumilos si Satanas. One day when Job's sons and daughters were feasting and drinking wine at the older brother's house, a messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys were grazing nearby, and the Sabaeans attacked and carried them off. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you. Bad news. Isang araw na tahimik, payapa, dumating ang dilubyo. May isang humahangos na katulong na nagsabi, sinalakay po kami ng mga Sabaeans, lahat po ng inyong mga hayop ay kinuha at lahat ng mga utusan ay pinatay. Ako lang po ang nabuhay para makapagbalita. Napakaraming kayamanang nawala sa isang araw at maraming tao, mga tauhan. Job 1:13-17. Hindi pa tapos ikwento ang masaklap na balitang ito, may dumating pang pangalawa. While he was still speaking, another messenger came and said, the fire of God fell from the sky and burned up the sheep and the servants, and I am the only one who had escaped to tell you. While he was still speaking, another messenger came and said, the Chaldeans formed 3 raiding parties and swept down on your camels and carried them off. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you. All in one day, Job lost his servants, not to mention his flocks. Maraming tao ang nawala sa buhay ni Job noon. Yung mga servants, siyempre, mahal mo na rin yan. Parang member na rin yan ng family mo. At bukod doon, ang kayamanan ng mga dakilang tao noon ay nasa bilang ng kanilang mga utusan, mga alipin, mga empleyado, lahat-lahat na. Ang daming nawalang tao sa isang araw. Job 1:18-19. While he was still speaking, yet another messenger came and said, your sons and daughters were feasting and drinking wine at the older brother's house, when suddenly a mighty wind swept in from the desert and struck the 4 corners of the house. It collapsed on them, and they are dead. And I am the only one who has escaped to tell you. Sawari, hindi pa sapat na nawala lahat ng kayamanan, nawala lahat ng tauhan. Ito ang ika-4 na mensahero. May mas masaklap na balita. Sabi, merong isang masamang hangin na biglang umihip mula sa disyerto at masyadong hinagupit ang 4 na sulok ng bahay. Alam nyo nun, ang mga bahay, load-bearing ang mga dingding niyan. Sila yung nagbubuhat nung bubong, nung buong structure. At hindi lang isa ang tinamaan, yung 4 na sulok na nagdadala ng bigat ng gusali, hinagupit ng masamang hangin. Gumuho ang gusali, natabunan ang mga anak ni Job na nandoon at nagpipiesta. Job lost to death all his 10 children in a day. In a day. Ang pinakamalapit lang dito, yung kumisa na babalitaan natin, yung halos lahat ng pamilya nasa barko, lumubog, siya na lang yung natira. Hindi mo maintindihan kung anong klaseng lungkot yun. Hindi mo malaman kung paano bibigyan ng comfort yung nauulila sa ganung paraan. Nangyari yun kay Job at tunghayan natin ang ginawa niya. The breadth, length, and width of man's endurance was tested in Job. Noon pong Second World War,
Nung nakakapamayani yung mga Nazi sa Europa, marami silang ginawang mga illegal tests, labag sa batas ng tao. Meron po silang mga sinubukan ng mga pasyente na kinukuryente, nilalason, pinapahirapan, kung ano-ano mga pagpapahirap ang ginawa nila sapagkat gustong sukatin ng kanilang mga scientists ang kayang abutin ng kakayanin ng tao. Siyempre sila ilusig ng daigdig pagkatapos noon at bawal na bawal yung ginawa nila. Pero yan ay isang curiosity. Hanggang saan ang kayang tiisin ng tao? Physical pain naman yung kanilang tinest. Ito, emotional pain. Yung dumating kay Job. 10 mga anak. Ang anak mo nga lang kung bata pa at ipinapagamot mo't nilalagyan ng swero at hindi marunong yung nagkakabit, nakakailang tusok na, gusto mo lang ihulog sa bintana yung nagtutusok Diba? Kung pwede lang sabihin mong, sa akin yun na lang ugat itusok yan. Tinutusok ba lang yun? Hirap na hirap ang loob nyo. 10 anak. At kung may mga asawa yun at mga anak-anak pa, may mga apo pa yan na nadamay, lahat sila naubos. Sobrang lungkot ang nangyari. Alam niyo ginawa ni Job? Hinahit niya ang kanyang buhok, nagkalbo siya na sagisag ng pagluluksa. Sinira niya ang kanyang damit, nagpatira pa sa harap ng Diyos at sumamba. May mga sumasamba na ang ganda ng damit. Sunday kumisan, you wear your Sunday best. Ang saya-saya, sasamba. Gumraduate, may Thanksgiving fellowship. Merong Thanksgiving event, masaya. Pero ang pinakita sa atin ni Job, hindi lang sa kasayahan sumasamba ang tao. Maging sa pinakamahirap na bahagi ng kanyang buhay, pagsamba pa rin ang kanyang inuna. Hindi nyo kailangan maging masaya para sumamba. Sa katunayan, mas malungkot kayo, mas dapat sumamba. Mas kailangan natin ang Diyos. Job 2, 9-10. Hindi naintindihan ng asawa ni Job kung ba't patuloy pa rin sa pagsamba si Job. His wife said to him, "Are you still holding on to your integrity? Curse God and die." Nakita nyo na wala lahat ang mahalagang tao sa buhay ni Job. Pagkarami-raming katulong at mga anak, itinarali sa tanas si Mrs. Kakampi kasi. Kasama na magpaparusa at magpapahirap kay Job. Sa ganitong panahon, kailangan mo yung asawa. Kailangan mo united kayo. Pero hindi. Si Mrs. Job, sabi, praise and worship ka pa rin. Ano ka ba? Sabi gano'n. Sa lahat ng nangyari sa atin, ang dapat mong gawin, number 1, murahin mo ang Diyos, isumpa mo, talikuran mo. At number 2, mamatay ka na rin. Sino sinabi sa kanya ng asawa niya? Verse 10, he replied, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble?" Sabi niya, gusto mo lang bang tinatanggap sa Diyos yung masarap? Yung mahirap, ayaw mo na? Lahat ng ibinibigay ng Diyos, tatanggapin natin. Ano man yun. At sabi sa Biblia, hindi nagkasala itong si Job sa pagsisi sa Diyos, sa pagtalikod sa Kanya. Although, admittedly, nalungkot siya, nagluksa, pero hindi niya sinisi ang Diyos. So, Job lost his children to death, but Job also lost his wife, though she was alive. Because she lost his wife's sympathy and loyalty and faith in his reaction. Wala na sigurong sasakit pa sa isang tao na yung kabiyak niya sa buhay ay hindi naniniwala sa kanya. At yun pa rin ang naranasan ni Job.